pero sa tulong ng Diyos, awa ng Diyos, malalagpasan namin ito habang kami ay talagang naglilingkod sa Panginoon, talagang super. Pero si Lord na ang bahala kasi wala naman na kami ibang inaasahan. Ako talaga, siya lang talaga inaasahan ko sa lahat ng aming mga pagsubok. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Sa awa ng Diyos naman, hindi pa naman niya ako binibigo sa mga pagsubok. Pero, siyempre, tao lang, nag-aano din ako, nag-aalangan, sabi ko nga yung sa malaki kasi halaga. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Kanya na kahit na may pagsubok, siya na ang bahala sa Kanya ko tinataas lahat ng mga suliranin. Maraming salamat, Lord. Amen. Ate Abby! Oh, wala na? Hindi ko kaya. Wala, puro angels tong mga nandito. Alam nyo, ako nga minsan, yung mga worries ko, ano ko kay Brother Victor. Pero sabi ko nga, napakalaki kasi ng utang na loob ko kay Lord. Kaya kahit na mahirap, pero ginagawa ko to para sa Diyos eh. Maraming mga negatibo, maraming mga paninira, mga panghusga. Pero sabi nga, kasama sa buhay yun eh. Basta ang sa akin, alam ko na tama at malinis ang intensyon ko. Kung ano man yung ginagawa ko para sa Diyos. Kung ano man yung, sabi ko nga, ano pa ba yung mahihiling ko? Diba? Noong araw, wala ako. Ibig ko sabihin, hindi naman ako mayaman ngayon. Pero, ayan, buhay na saksi at itong mga kapatid ko na to. Talagang pag pumupunta ako ng makina, wala akong pamasahe. Manghihingi pa ako sa kanila ng pamasahe. Pero hindi ako tumigil. Sabi ko nga noon, paano ko kaya yung mga anak ko maipasok ko kahit sa Jollibee? Kasi umiiyak sila, ma. Gusto namin kumain doon. Pero wala eh. Wala akong kakayanan. Pero ngayon, binibigay naman ni Lord lahat eh. Ano pa ba yung mahihiling ko? Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa Diyos. Kaya kahit ano man yung gawin na pamumula sa akin, ano man yung gawin nilang paninira sa akin. Dahil ang sinasabi kasi nila, kaya naman dumadalo yung mga yan dahil may pera. Kaya yung mga dumadalo, hindi na tuloy pumupunta kasi ang sa tingin nila, mukha silang pera. Pero hindi nila iniisip kung titingnan nila spiritually. Yung binibigay yan, hindi yan galing sa amin. Pinadadaan lang yan sa amin para abutin yung mga tao na to na tumalo, pumunta. Diba? Magpasalamat sa Diyos. Pero tinitingnan nila ito negatibo, sa negatibong paraan. Na ginagamit ko ang pera para sila ay pumunta. Para sila maging mukhang pera. Hindi po ganun. Wala pa akong intensyong ganun. Hindi ko po sila sinisilaw sa pera. Ang pera po, hindi yan, material lang po yan. Pero ang mahalaga, yung mataliman tayo ng salita ng Diyos. Yung madala ko sila na kung paano yung nararanasan kong gaan sa buhay. Maranasan din ng mga tao na ito. Na hindi sila nahihirapan. Dahil ako danas ko po, malayo ako sa Diyos. Lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, lahat ng kadiliman, naranasan ko po. Pero nung ako'y nagtuloy-tuloy ng loob-lingkod, hindi tumigil. Ibinigay ng Diyos yung kagaanan sa buhay ko. Kaya yun po ang gusto ko iparanas din. Kung itong mga perang ito na nanggagaling din sa ating mga sariling kakayanan, ito ay bahagi lang. Ibinibigay ito, pinapadaan lang po sa amin. Hindi po ito para silawin sila, maging mukhang pera, hindi po. Pero yun po yung nagiging tingin ng tao sa akin. Na dahil lang sa pera, kaya dumadalo sila dito. Kaya ayaw na nila, dahil magiging mukhang pera sila. Huwag naman po ganun. Kung
wala nang sasabihin maganda, huwag na po kayo magsalita. Dahil ang sinisiraan niyo po ang gawain ng Diyos, hindi ko po gawain ito. Ako binigyan lang ng karunungan ng Diyos na gawin niyang proyektong yan. Pero kung dahil dyan ay masisira po ang gawain ng Diyos, kahabag-habag po yung naninirak yan. Dahil hindi po ako sinisiraan nila. Yung Diyos na nagbibigay ng grasya. Amen po. Nalulungkot po ako. Dahil ako po nagsisikap na lumago, tumatag, muling mabuhay ang gawain ito. Pero bakit pilit nila akong sinisira? Mga kapatid, yung pong ginagastos ko, sariling pera ko po yan. Blessing po galing sa Diyos. May trabaho ang asawa ko, 2 kong anak may trabaho. Hindi po ako nanghihingi doon sa mga tao na hindi po kasong kalooban. Hindi po ako nanghihingi kay Brother Victor. Kung gusto niya pong magbigay po siya. Pero lumalabas po, hindi maganda ang tingin nila sa akin at kay Brother Victor. Kami po ay mga nagbibigay lang ng utang na loob, tumatanong ng utang na loob sa Diyos. Si Brother Victor pinagaling sa kanyang karamdaman. Kaya ano na po yung kanyang ibigay? Kung ano po yung kanyang hayang ibigay, nagbibigay po. Ako din, hinango sa kahirapan. Eh ano po ba yung kayang ibigay sa Diyos? Utang na loob ko po lahat sa Diyos. Kaya nawa, mga kapatid, huwag niyo naman bibigyang kulay yung aking ginagawa. Amen po. Amen. Huwag naman po. Dahil ito po'y ginagawa ko para sa Diyos. Para sa mga batang ito matulungan. Yung mga magulang nila madala dito. Makapakinig ng salita ng Diyos. Makaliman ng salita ng Diyos. Para dumating man mga pagsubok sa buhay nila. Kaya na nila. Amen po. Kasi pag wala ang Diyos sa ating buhay, napakabigat, napakahirap. Yun po ang gusto kong ibahagi. Pero, dahil nga, mayroong mga taong naninira na hindi masaya sa nakikita, na dumadami. Pilit nilang hinihila, pilit nilang sinisiraan. Huwag naman. Dahil alam nyo, hindi ako ang sinisira nyo dito. Babalik po yan sa inyo. Kaabag-habag po ang mga taong ito na gumagawa ng paninira sa gawain ng Diyos. Suportahan po natin ang gawain ng Diyos. Huwag po natin sirain. Amen po. Nagbabahagi ko lang po ito kasi may mga nakakarating po ko sa akin na kaya hindi na nagmadalo dahil po mayroon silang naririnig. Huwag naman. Kung kayo po ayaw tumulong, huwag na lang po kayo magsalita. Huwag naman po manira. Amen po. Dahil ito po, hindi ko po ito sarili. Ito po binigay ng Espiritu Santo na ganito ang gawin ko. At itong mga batang ito, paano ko po tutulungan? Kung mayroong sisira sa akin, saan ako kukuha? Di ba? Maliit na halaga lang po yan. Kung para doon sa biyaya ng Diyos na binibigay sa atin, yung buhay natin araw-araw, kalakasan natin, maliit na halaga lang po yan. Pero ang pinakamahalaga ang salita ng Diyos, ang makilala natin ang Diyos, yan po yun. Amen po. Okay na brother? Sige po, tumayo na po tayong lahat. Awitan na po natin ang yayahan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit. Ibigin po natin ang ating mga bata. Mga bata, tahimik tayo ay mananalangin. Ikit yung mga mata. Captivating my soul.
worship you in spirit and in truth. Muli damhin natin ang banal na presensya ng Panginoon. Ipikit po natin muli ang ating mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, naming banal at makapangyarihang Amang Yahweh El Shaddai, sa gabi pong ito, ikaw po ay aming pinapupurihan, dinadakila, niluluwalhati, lalo higit ay pinasasalamatan. Sapagkat tunay, Panginoon, na karapat-dapat lamang ay balik sa iyo lahat ng parangal, mapuring pagsamba. Sapagkat kayong aming Diyos, ang aming Hari, ang aming tagapagligtas, ang dakilang manggagamot. Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, ang mga papuri at pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, dakilang Diyos, sa gabi rin pong ito, kalaki po ng aming mga papuri pagsamba sa iyo ang paghingi ng tawad sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan. Maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Dala po ng aming mga kahinaan, Ama. Patawad po sa lahat pong ito. Ama, sa gabi rin pong ito, nagpapasalamat kami sapagkat muli ay maging dapat mo po kaming maging makaniig sa gabi ito sa po ng aking mga kapatid na patuloy na tumutugon, patuloy na nagkakaloob ng kanilang sarili. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, pinansyal, kalusugan, Panginoon, ay hindi ang aming kaligtasan araw-araw sa po ng aming mamahal sa buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po sa mga blessing, hindi man lang po, hindi po namin na kikita, maliit man malaki, Ama. Salamat, maraming salamat sa aming pamilya, mga kaibigan, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Ama, tinataas po namin ang dakong ito. Loobin niyo po, Panginoon, na kami ay bantayan, mabantayan sa libo-libong anghel, O Diyos, upang hindi po kami madistract o malilang ng kalaban, Panginoon. Loobin niyo po na bantayan ang apat na sulok ng dakong ito. At anumang ulitan niyo naman sa mga Espiritu, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, ay ibulid niyo po sa kailaman ng lupa upang sila po ay hindi na makapaminsala sa pangalan ng Jesus. Hindi po, Ama, tinataas namin ang gagamitin mong daluyan ng iyong mga salita. Loobin niyo po na pagpalain ang kanyang buhay. Puspusin niyo po siya na ipot siya sa gabing ito ng inyong banal na dugo mula ulong at talampakan, Panginoon. Pagkaloob po sa kanya ang inyong banal na Espiritong gabay. Kaya hindi po bigyan ng ibayang karunungan at lahat po lang nawa ng mga bumula sa iyo ang siya mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon. Loobin niyo rin po na kaming lahat na makikinig ay pagkalooban niyo po ng bukas na puso, bukas na isip, bukas na tenga, upang maunawaan namin ang mga bagay na hindi namin nauunawaan. Ama, itinataas po namin ang gabi ito, ang katagumpayan ng iyong banal na gawain. Lahat po ito'y samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng anak ng Jesu Cristo na nagahari noon ngayon at kailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri
Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Bigyang dana po natin ang mabuting balita ng Panginoon sa pagitan ng ating kapatid na Sister Kayla. Tumayo po tayo ulit. Ito, sweet. Mga kapatid, buksan po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng mabuting balita ayon kay Samuel. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang kalinhagang ito. Ang buto rin ng isang mayaman ay umaani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasayo. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga bata, makinig po kayo. Kasi balang araw
kayo na yung tatayo dito para magpahayag ng banal na salita. Kaya dapat bawat bata nakikinig at kahit pa paano ko ano yung mapapakinggan nyo ngayong gabi ito ay maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po. Amen mga bata. Natutuwa ako kasi yung mga bata laging present, yung mga matatanda ang nawawala. Ngayon wala po yung buong choir. Hindi ko po alam. Siguro may mga kanya-kanyang dahilan. Pero ako, go. Nagyakat pa nga ako ng isa o may akay akong isa. Amen po. Sabi po, ano ang material na kayamanan na marami sa atin ay nahihirapang bitawan? Marami po sa atin, di ba? Yung mga materialistikong tao, hindi mabitawan yung mga material na bagay na nasa kanila. O yung hawak na mga material na bagay, parang ayaw bitawan. Gusto nasa kanila lahat. Bakit tayo kumakapit ng mahigpit dito? Na para bang ito ang tunay na seguridad. Tama po ba yung ginagawa nila? Kailan po kung mawala ang mic? Ginagawa po nila na yung kayamanan nila ginagawa nilang seguridad sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami pa nga ang handang isakripisyo ang mga relasyon ng pamilya para lamang magkaroon ng panandaliang kayamanan ito. Ang ilan ay aabot hanggang sa ikompromiso ang kanilang integridad, masira pa ang kanilang pangalan at reputasyon para sa kapakanan ng pagkakaroon ng kayamanan. Hindi alintana kung malinis o may bahid ang yaman na iyon. Sabi nga, gagawin ang lahat basta magkamal lang ng kayamanan kahit sa marumi o sa maruming paraan. Sorry po, nawawala ako. Naaano ako sa mga bata. Sa maling paraan po, nagagawa ng mga tao na magkamal ng pera. Masira na ang pangalan nila, ang relasyon nila sa kanilang mga pamilya. Basta ang mahalaga, magkaroon lang sila ng kaba ng yaman para sa sarili nila na magagamit nila sa mga darating na araw, sa mga darating na panahon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sinasabi na tamaan na yung tatamaan. Basta ang mahalaga, may pera siya, kakain siya ng masasarap, mamumuhay ng sagana kahit na sa maling paraan yung kanyang kayamanan na ginagamit. Napakasaklap kapag ang pagnanais natin sa mga material na bagay ay nagbubulag sa atin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang walang sawang pagkagutom na ito sa kayamanan ay kadalasang nagiging pasaporte natin sa impyerno. Kumbaga, sa paggawa natin ng masama para lamang tayo ay magkapera, lalo tayong nabubulit sa impyerno. Ito ang ginagawang, sabi nga, ginagawang pasaporte ng mga tao na ganit sa pera, sa kayamanan. Ginagawa nilang pasaporte ito papunta sa impyerno. Isang nararanasan natin na hindi sa kabilang buhay. Ngunit dito at ngayon, sa paglalakbay na ito sa lupa, at kung hindi mapipigilan ang parehong hangaring ito, ay maaaring umakay sa atin sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Tama naman po. Sa paggawa ng masama ng tao, na magkaroon lang ng yaman, nakakalimutan na may Diyos tayo. Nakakalimutan ng magsimba, nakakalimutan ng tumawag sa Diyos. Basta siya mahalaga sa Kanya, marami siyang pera.
na magagamit niya sa pang-araw-araw niya. Sino sa atin ang kusang pipiliin ang impyerno? Wala naman po sigurong may gusto na piliin ang impyerno. Kapalit ng makalupang kayamanan. Wala siyempre. Gayunpaman, marami ang patuloy na humahabol sa yaman na may gayong pagkahumaling na pinarurusahan ang kanilang sarili. Sa proseso marahil ay hindi alam na ang kasakiman na ito ay hahantong lamang sa mas malaking paghihirap, pagkabalisa, at kawalan ng laman. Ang kayamanan sa kanyang sarili ay hindi masama. Ito ay neutral. Nagiging masama lamang ito kapag pinahihintulutan natin kontrolin tayo nito. Kapag pinapabayaan natin itong umupo sa trono ng ating mga puso. Kung saan ang Diyos lamang ang nagmay-ari. Kaya ano pa? Ano ang dapat nating gawin? Sabi nga, di ba sa atin, tayo mga lingkod simbahan, si Kristo na ang nakaluklok sa ating mga puso. Amen po. Siguro naman wala tayong hahangarin na iba ang iluluklok natin sa ating puso. Tayo may malinis na puso. Sinasabi natin na si Kristo na ang naandito. Kaya bakit hahanap ka pa ng iba? Sino ang gusto mong iluklok sa iyong puso? Sa iyong malinis na puso. Siyempre, si Kristo lang, si Jesus lang na ating Panginoon at manunubos. Amen po. Amen. Sabi po, dapat nating bantayan ang ating mga puso. Dapat tayo maging mapagmatsyag. Huwag nating hayaang manipulahin ng kayamanan ang ating mga desisyon o tukuyin ang ating halaga. Huwag nating pahintulutan ang ating mga desisyon o tukuyin ang ating halaga. Huwag nating pahintulutan ang panandaliang kayamanan ng mundong ito na magdikta sa direksyon ng ating mga kaluluwa. Tayo nabubuhay. Kaya may pera tayo, kay wala. Nabubuhay tayo sa piling ng Diyos. Kasi naandyan ang Diyos na handang magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Diba tayo iniluluhog natin kay Jesus? Yung mga kailangan natin, yung mga hinihingi natin sa ating pang-araw-araw, yung mga pagkain na ating pinagsasaluhan ng ating mga pamilya sa araw-araw. Diba, iniluluhog natin yan kay Jesus. At hindi tayo dapat padikta sa yaman. Huwag tayong pumayag na kontrolin yung ating isipan at ating mga puso. Kung ano yung nasa puso natin, sabi nga, sundin. Lalo na kung sa ikabubuti ng ating sarili, ng ating pamilya. Sa Ebanghelyo, binigyan tayo ni Jesus ng isang malalim na babala. Sinabi niya na mag-ingat laban sa lahat ng kasakiman sapagkat bagamat ang isa ay mayaman ang buhay, ang isa ay hindi binubuo ng mga pag-aari. Hindi kinukondena ni Jesus ang kasaganaan. Ipinaaalala ni Jesus sa atin ang tunay na buhay. Ang ating buhay na walang hanggan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ating pag-aari, kundi sa kung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo magmamahal, at kung paano tayo maglilingkod. Amen po. Amen. Isang araw, lahat tayo ay aalis sa mundong ito. Hindi man ngayon, darating ang araw na iyon, wala tayong madadala kahit na anong material o pinansyal. Sino po ang gusto ng lumakad? Siguro naman wala pa po. Pero
wala tayong magagawa kasi lahat tayo doon pupunta. Una-una lang po yan. Meron na nauuna na bagong panganak, kinukuha na. Meron mga ilang taon na kinukuha na. Meron nga maabot ng 100 taon. Buhay pa. Sabi nga, kung tayo ay meron tayong pera, meron tayong kayamanan, hindi naman natin madadala yan paglisan natin. Kaya habang maaga at bata pa tayo, gamitin natin ang perang yon sa mabuting paraan. I-enjoy natin ang ating mga sarili. Kumain tayo ng masasarap, pumunta ng SM. Kumbaga, i-treasure natin yung mga natitirang buhay sa atin. Hindi natin alam, bukas makalawa, biglang kinuha na tayo. Sana, huwag muna. Ako hindi pa ako ready. Sinasabi ko talaga. Madami pang mangyari sa buhay ko. Gusto ko patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kasi noon, alam nyo, nung nabubuhay yung asawa ko, hating-hati yung oras ko. Siyempre, priority mo, pamilya mo. Ang paglilingkod ko sa simbahan, kumbaga, pautay-utay lang. Kasi kailangan siyempre yung presence mo sa pamilya mo. Pero nung nawala yung asawa ko, kumbaga, siguro may dahilan. May dahilan si Lord sa pagkuha niya sa buhay ng asawa ko. Ngayon, masasabi ko, 100% po, ibinigay ko na yung sarili ko sa simbahan, sa paglilingkod. Kasi kumbaga, hindi ko naman sinasabing sagabal ang asawa ko sa paglilingkod ko. Hindi, kasi alam ko may plano ang Panginoon sa akin, sa maaga. Baka nyo, mag 15 years lang kaming naging mag-asawa. Kinuhanan siya, nagkaroon po siya ng pancreatic, sa lapay po, nagkaroon siya ng sakit. So, kinuha na siya at the age of 45. Bata pa po, no? Pero, wala naman ako magagawa. Kasi sabi ko kay Lord, nung sanaik doctors siya, kasi doon siya namatay, pagalingin niya, kung pagagalingin. Kunin niya, kung kukunin. Yun nga, kinuha niya na nga yun. Pero, wala akong regret. Sino ako para mag-question sa Panginoon? Basta, sa 14 years na yun, masasabi ko, 15 years, masaya kami bilang mag-asawa. At least, sa totoo lang po, hindi siya pala simba noon, yung asawa ko. Pero, nang naging mag-asawa kami, naging pala simba na siya. Siya na yung nagyayakag sa akin na magsimba pag Sunday na day off niya. Siya na nagyayakag sa akin na magsimba. Minsan nga po, sa isang araw ng linggo, nakakadalawang simba ako. Umaga, sisimba kami mag-asawa. Hapon, duty po sa simbahan. Sabi ko, baka ako'y lumampas na kasi 2 beses na ako nagsisimba sa isang araw ng linggo. Pero nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa pinahiram niyang 15 years sa buhay ng asawa ko. Ngayon, masasabi ko, yun nga, 100% ako sa simbahan. 100% din po ako sa barangay. Nagseserve din po ako sa barangay. Kaya natutuwa naman po ako kasi nahahati ko yung oras ko sa simbahan at maglingkod sa akin pong mga kabarangay. Kapag dumating na ang sandaling iyon, ang susi na magbubukas sa mga pintuan ng langit ay hindi ang yamang na ating naipon, kundi ang pag-ibig na ating pinagsaluhan. Ang awa nating pinaaabot at ang mga sakripisyong ginawa natin upang isulong ang misyon ni Jesus sa materialistikong mundong ito. Ang tunay na kayamanan ay nakikita sa panahon na para sa Diyos.
Mga kapatid, sa mundo ngayon, maraming tao ang inuuna ang pera at kayamanan. Akala natin ay ang mga bagay na ito ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiguraduhan sa buhay. Ngunit ang tanong, ano ang silbi ng lahat ng ito kung wala tayong oras sa Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari sa ating buhay? Amen po. Totoo naman, realidad na talagang ang pera nagpapaligaya talaga sa tao. Aminin natin at hindi, di po ba? May mga tao na pag walang pera, mainit ulo. Di po ba? Ako, ewan ko, hindi naman ko sa hindi ako, lagi ko sinasabi, may pera ako. Kahit wala. Sinasabi ko, may pera ako. Talagang nagkakaroon talaga. Yung mga pagsubok na yan. Ako, lagi kong dinadasal, pinasasalamatan ko yun, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa akin. Kasi, mas lalo akong pinatatatag noon eh. Yung pananampalataya ko, lalo akong pinatatatag ng mga pagsubok na yan. Kasi katwiran ko, hindi ibibigay ng Diyos yung mga pagsubok na yan kung hindi natin kayang lusutan. Amen po. Lahat tayo may mga dinadala. Amen. Malaki, maliit na problema, still problema pa rin po iyon. Pero, nasa atin na yun kung paano natin i-handle yung problemang iyon. Di po ba? Meron ako sa akin, parang yung problema, hindi ko binibigyan pansin ang problema. Sa totoo lang po, pag problema may dumating, pray lang agad ako. Lord, tulungan mo ako, may ganitong problema, ganon. Parang hindi ako nag-iisip sa mga problemang dumarating. Kumbaga na andyan lang ang problema, andyan si Lord. Siya ang, sabi nga, 100% 99% ibigay mo kay Lord yung mga alalahanin mo sa buhay. 1% na lang yung ating iintindihin doon. 99% bigay mo kay Lord. Siya na bahala doon. Amen. Ayon po sa Marcos 8:36, sapagkat ano ang mapapala ng mga taong makamtan man niya ang buong mundo, ngunit napapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ang kayamanan ay pansamantala lamang, ngunit ang relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na layunin at buhay na walang hanggan. Ang kayamanan nauubos. Kahit na anong tipid mo, nauubos talaga ang kayamanan. Pero yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, forever yan. Habang buhay tayo, yung relasyon natin sa Diyos hindi natatapos. O kung kahit tayo siguro ay dumating na sa puntong sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, siguro yung relasyon natin buo pa rin kay Lord. Bakit walang halaga ang pera at kayamanan kung walang oras para sa Diyos? Dahil ang pera at kayamanan ay pansamantala lamang at hindi makakapuno sa espiritual na pangangailangan ng tao. Ang ating buhay ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat sa atin. Tama naman po. Literal yun. Literal na talagang tama talaga. Ang buhay natin hindi nagtatapos sa mga material na bagay lamang. Sino po mga mahilig na sa material? Siguro yung mga kabataan, mahilig talaga sa mga material, bag, sapatos, damit. Sa mga matatanda, parang hindi na yun ini-enjoy ng mga matatanda. Ayon po sa Lucas 12:15, mag-iingat kayo, huwag kayo mag-imbot ng kahit isa, ng kahit na ano, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi natin madadala
ang pera at ari-arian sa kabilang buhay. Ang oras na inilalaan natin sa Diyos ay nagpapakita ng tunay na halaga sa ating buhay. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kayamanan? Pinapaalalahanan tayo na huwag magtiwala sa kayamanan, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat. At ayon din po kay Timoteo 6:17, ang mga mayayaman sa sanlibutan ito ay tagubilin ng huwag mataas o umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kasiyahan, hindi ang material na bagay. Kung inuuna natin ang kayamanan kaysa sa Diyos, nawawala ang tunay na layunin ng ating buhay. Kayamanan o relasyon sa Diyos. Ang relasyon sa Diyos ay pinakamahalaga, sabi ni Jesus. Tama naman po. Sabi ko nga kanina, ang kayamanan nawawala, nauubos. Ang relasyon natin sa Diyos naandyan palagi. Sabi sa Mateo 6:19-21, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kung saan ang mga kalawang ay sumisira, at ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ang kayamanan dito sa lupa ay nasisira, ngunit ang kayamanan sa langit ay walang hanggan. Kaya dapat nating ituon ang ating puso sa Diyos at hindi sa material na bagay. Paano natin maipakikita na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa kayamanan? Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at panahon para sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, pagbasa ng salita ng Diyos, at pagtulong sa kapwa. Doon pinapakita natin na inuuna natin ang Diyos. Amen po. Dapat po pala ganon. Tutulong tayo sa ating mga kapwa, sa abot ng ating makakaya. Yung, syempre, magtitira ka naman para sa sarili mo. Tutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Maglaan tayo ng oras sa kanila. Hindi naman porket humingi yung tao ng tulong, malay mo, gusto niya may kausap lang. Para kung ano yung dinadala ng taong iyon, maging maluwag yung kanyang kalooban. Merong taong humihingi ng panalangin para sa kanilang pamilya, sa mga taong may sakit. Ayon po sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag inuna natin ang Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Ang tunay na kayamanan ay makakamtan sa Kanya. Mga kapatid, tandaan po natin na ang pera at kayamanan ay hindi masama. Ngunit kung ito ay magiging sentro ng ating buhay, mawawala ang tunay na layunin natin sa mundo. At ang Diyos ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya dapat nating bigyan ng oras at halaga. Wala namang ibang nagmamay-ari ng ating buhay kundi ang Diyos. Kahit anong oras, pwede niyang bawiin yung buhay natin. Isang click lang yon sa Diyos, babawiin niya yung ating buhay. Kaya walang kwenta ang pera at kayamanan kung walang oras at panahon sa Diyos na may-ari ng ating buhay. Isang magandang gabi po sa ating lahat, at nawa kahit paano po, meron po tayong natutunan sa Ebanghelyo ni San Lucas, at nawa ating maisabuhay ang kanyang mga salita. Amen po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Meron ba tayong may kumental ba sa ating mga puso sa pinahayag ng ating kapatid? Meron ba? Yun po yung mahalaga, mga kapatid kong mahal. Yung mataniman tayo ng salita ng Diyos. Ano man mga material na binibigay namin dito, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po, yung salita ng Diyos. Dahil yun po yung magpapatibay ng ating pananampalataya. Amen po. Na dahil po doon sa mga tao na ginagamit niya, na ibig nasasabi ng ating Panginoon yung kanyang ibig sabihin sa atin. Na sabi nga, hindi yung material, kundi yung relasyon natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Makamtan man daw natin lahat ng bagay sa mundong ito, kung wala ang Diyos sa ating buhay, tayo po ay walang kwenta. Amen po. Hindi po tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Sige po, tumayo na po tayong lahat at tayo muna ay mananalangin. Mga bata, sa gabi ito, Panginoon, salamat po sa mensahe mo na tunay na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Subalit ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, ang siyang pinakamahalaga sapagkat lahat po ng bagay na ito ay may iwan namin. Subalit kayo, Panginoon, ay mananatili. Kaya, Lord, sa gabi pong ito, kami po ay dumadalangin sa banal na awat habag. Loobin niyo po ng bawat isang nakinig sa gabing ito na matanim ito sa kanilang puso, sa kaibuturan po ng aming mga puso, Panginoon, upang hindi po kami manghina sa mga pagsubok na dumadating sa aming mga buhay. Sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang aming katatagan, kayo lamang, mga salita mo lamang ang nagbibigay lakas sa aming Panginoon. Salamat sa aming kapatid na yung ginamit. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan. Patuloy niyo po siyang gabayan araw-araw, Lord. Panatilihin niyo po siya sa iyong harapan at naway patuloy niyo po siyang gamitin na maging daluyan ng inyong mga salita. Mahal na Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga kapatid na wala dito, Panginoon. Loobin niyo po na sa mga darating na araw ay makasama namin sila. Gayun din po ang aming kapatid na si Brother Victor, Lord, sa kanilang pinagdadaanan. Kung saan po ay dumadanas din po siya ng mga pagsubok, laligit po sa financial na Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming kapatid na ito na maging okay ang relasyon niya ng kanyang amo, Lord God. Hindi po ang aming kapatid na Sister A.T., Lord, na patuloy niyo po siyang ingatan. Yan din ang aming punong lingkod si Brother Tony, si Brother Ruel, at ang aming mga kapatid na tagamaki na Panginoon. Hindi po ang aking mga kapatid na patuloy na tumutugon, ang kapatid ko na si Sister LB, kanyang pamilya, Panginoon, nung saan, Panginoon, alam niyo ang kanilang pangangailangan. Batid niyo, at lahat po ito ay binibigay niya, tinataas niyo sa inyo, Lord. Pagkaloob po sa kanilang kahilingan, Panginoon, upang patuloy pong makapaglingkod ang pamilyang ito sa iyo, Lord, dito sa inyong banal na ubasang ito. Kaya din po ang aming mga kapatid na ngayon pa lamang nakakasumpong sa iyong gawain ito, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ang aming mga kapatid, mga nanay, mga lola ng mga batang ito na tinawag mo sa ubasang ito, Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buhay upang sila po ay magkaroon po ng pagkakataon na maranasan ang inyong mga biyaya, milagro sa buhay, Panginoon. Hindi po, Ama, ang mga batang ito na tinawag mo, Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buhay, Lord, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang mga magulang. Patuloy niyo pong pagkalooban ng grasyang kanilang kinakailangan, Panginoon. Kaya, Lord, ano man po ang aming hindi nabanggit, Panginoon, at ang mga kaloob mo, Panginoon, sa mga batang ito, Lord, ay ang mga grasya, ang pagkakaloob sa mga batang ito, nawa ay magamit nila sa tama, Lord God, at ang kanilang mga magulang, Panginoon, ay madala din po nila sa inyong banal na dakong ito, Lord, upang sila rin ay makatanggap din ng mga grasyang kaloob mo, lalagit ang inyong banal na salita. Pagpalain mo po ang aming kapatid na si Brother William, sampu ng kanyang pamilya, aming kapatid na si Carlina, ang kanyang buong sambahayan, patuloy ng basbasan sa pagpalain at ipagkaloob mo po sa kanila ang ibayong kalusugan, Panginoon. Patuloy niyo pagpalakasin ang kanilang katawan sa pangalan ng Jesus. Ama, ang paano pong dinalang ligtas ang aking mga kapatid na nandito, Ama,
Loobin niyo rin po makauwi silang ligtas sa kanilang tahanan. Ang lahat pong samot dalangin namin sa ngalang ng Yesu Kristo naghahari noon, ngayon at kailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin. Santa Maria, Inang Diyos, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. We give you thanks, O Lord. Give thanks. Amen. Tuloyin po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan. Sige po, bless natin yung pagkain. Doon tayo nakaharap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts, which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige, paupo na lang muna yung mga bata. At
Nag-aayos pa. Take your seat. Ano, kakain?